Para sa akin, yung offer ni Kuya Bal na balik, para sa akin, kung sa part ko lang naman yun, as sabihin natin libangan nyo na rin na kayo ay nagbablog-vlog, nagla-live-live, mas maganda pa rin talaga na kapag nagka-topic sa isang live, merong highlight topic na nandiyan na mapapag-usapan. Pero kung, yun nga, kahit malibang-libangan matatawag pa rin tayo na content creator. Pagka naman halimbawa, di wala na sila kanori, tapos magta-topic, mag-update sa beneficiary ng Kalingap, mako-question na naman po yan. Yun din yung isa sa iniisip ko. Na kung sakali man babalik dahil hawak pa nila si Joy, pinababa, hayan nila si Joy, mas maganda para hindi sila nako-question na sila ay nagta-topic ng Kalingap. Kasi hindi ka na Kalingap, tapos ngayon nagpapabahay kay Joy, itatopic yung kay Joy, so masisilip kayo ng ibang viewers kasi hindi na kayo Kalingap tapos magta-topic pa kay Joy. Kaya yun ang sinasabi ko, mas maganda kung tagapin yung offer ni Kuya Bal. Pero kung hindi naman, wala tayong magagawa, salamat. Yun nga lang, kung sakaling umpisahan ulit yung pabahay kay Joy at nag-topic po kayo, maka-question po kayo. Ayan. Muli, nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan. Isang magandang araw, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. At tuloy-tuloy na po tayo. Ang ating thumbnail po ay si Kanoli. Mawalang galang po kay Kanoli. Magbibigay lang po ako ng opinion. Ano po? At may live si Kuya Bal kahapon. At doon nga po ay pinababalik sila Kanoli sa Kalingap. Subalit nakapag-desisyon na si Kanoli. Aywan ko kung magbabago pa yung isip ni Kanoli. Ano po ba yung sabi ni Kuya Bal? Bumalik kayo ha? Bakit umalis kayo? May video ko tayong paririnig dito. Ano nga ba dahilan? Bakit umalis sila Kanoli? Dahil ba kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab? Walang problema kay Kuya Bal. Walang problema kay Kalingap Rab. Kung dahil lang sa mga reaktor na trigger. Kumbaga na trigger. Hanggang sa ito. Alalay lang tayo sa pagre-reaction, guys. May paririnig muna ako na video clip. Ito ay likha ni Kuya Bal at pinababalik nga po sila Kanoli. Marapat ba natanggapin ni Kanoli yung offer ni Kuya Bal na bumalik? Or tuluyan ang hindi babalik? Pero ako may opinion ako para dyan. Pakinggan po muna natin. Ano po? Maganda rito. Mahal ang Kalingap po. Yung kay Kanoli, ba't umalis? Kanoli, ba't ka umalis sa Kalingap, Kanoli? Kanoli, bakit daw po kayo umalis sa Kalingap? Alam niyo guys, sa totoo lang, unang-una ang higit nating pakikisamahan dito, unang-una. Siyempre, Kuya Bal, Kalingap Rab, and viewers. Viewers ang ating higit na pakikisamahan. Kuya Bal and Kalingap Rab, yan po. Ilang taon na rin naman ako sa Kalingap. Marami nang pagsubok, marami nang nag-provoke, marami nang na-trigger din ako. Pero, hindi ako kayang tibagin ng kung sino man. Tuloy. Bakit? Gusto kong mag-topic sa Kalingap. Kahit sinasabing ako ay for content, normal yun. Kahit sino, for content. Di man ako ay nakikipagsabuatan. Lapag ng ebidensya. Walang ebidensya. Ako, kahit i-trigger, hindi ako matitrigger. Banatan man ako dyan ng kung ilan pa yan. Tuloy ako. Kasi ang una kong tinitingnan dito, hanggat merong kumikilala sa akin. Isang halimbawa si Kuya Bal. At ang mga viewers, kakampi ko, tuloy. Hindi ako magpapasakop sa mga sol-sol. Umalis ka na dyan. Huwag kang babalik dyan. Doon ka na lang. Umalis ka dyan. Hindi ako pwedeng magpasakop sa kanila. Sabi ko nga, as vlogger or content creator, kailangan natin na yung simpatya ng tao ay mapa sa atin. Ignore natin kung sino man yung may mga tao nagtitrigger. Teka muna po, parinig ko muna to. Babalik ba si Kanoli? Tatanggapin niya ba yung alok ni Kuya Bal? O hindi na? Tuloy po tayo. Wala kang magandang content sa iba. Ngayon, maaaring may content ka pa. Maaaring may manonood pa. Pero habang tumatagal, wala na yan. Nasa Kalingap ang pinaka-the best na community. Ay, umalis kayo. Ay, wala kang content. Bumalik kayo. Bumalik kayo, ha? Bumalik kayo, ha? Ayun. May sinasabi si Kuya Bal dito na wala kayong may content dyan. Kung saan man community na andun sila Kanoli. Yan ang sinasabi at bumalik daw po kayo. Speaking of content, para sa akin, napakahalaga po na every time na tayo mag-upload ng video, meron tayong highlight topic. Sa tuwing tayo ay magla-live, meron tayong highlight topic. Kasi iyon yung
pinaka-importante na magla-live tayo, may highlight topic tayo, hindi man pwedeng purong shoutout. As content creator, kung kailangan ng content, kung kailangan na merong maitatopic, sa Kalingap talaga. Yun yung sinasabi ni Kuya Bal. Sa Kalingap, kompleto, Ricardos. Maraming topic. May love tea, may iyakan, may kiligan, may awayan. Mamimili po kayo saan nyo gusto. Sa kilig? Okay, sa kilig. Babalik ba? Tatanggapin ba ni Kanoli yung offer ni Kuya Bal? Hindi po yata. Ganun pa man, nandyan na yan. Pero as content creator, tayo, sabi ko nga kanina, napaka-importante. Lalo pat kung mahilig tayong mag-live, napaka-importante na meron tayo talagang highlight topic. So kung sa isang kagaya po ni Kanoli, siguro hindi naman na kailangan niya talaga na magkaroon ng content. Kasi nga, sponsor. Ano po? So maintindihan natin yon. Kung sa content lang, hindi kailangan ni Kanoli kasi ano lang naman kung bagalibangan yung kanyang YouTube channel. Shout out, kumustahan. Ano po? So hindi niya kailangan na i-career yung kanyang content, yung kanyang pag-content, pag-vlog. Yun. So, bakit pinababalik ni Kuya Bal? Para maging isa tayong lahat. Magkakasama, mag-topic man o hindi, nasa loob ng umbrella ng Kalingap. Kasi kahit naman papaano, talaga nag-umpisa rin naman talaga tayo sa Kalingap, yun lang yun ang paka-importante, bumalik sa Kalingap. Pero, kung kay Kuya Bal walang problema, kay Kalingap Rab wala din problema, hindi man nakapagbitaw ng masakit na salita, sila Kalingap Rab hindi naman po nakapagbitaw. Ganon din si Kuya Bal para kay Kanoli. Bakit po ba umalis si Kanoli? Na-trigger? Dahil sa ilang mga reaktor na nag-i-reaksyon sa kanya ng negative. Maaari, yun talaga. May nag-i-reaksyon sa kanya ng mga negative hanggang sa may paminsan-minsan na sumasagot si Kanoli. Pinalawak yung pagtulong, tumulong kila Tatay Tekram nung pupunta ng Cebu. May ilang reaktor na sinundan pa rin sila. Kanoli, di umano ay meron daw pagkukumpara, di umano. Ayun ang sinasabi. Di umano daw ay may pagkukumpara sila Kanoli. Pero pinag-aralan ko naman, hindi naman ganon katindi, kabrutal. Kung baga opinion niya lang. Hindi naman talagang, wala, doon, yung una yun ha, yung pagpunta doon kay Tatay Tekram. Hindi naman totally talagang ikinumpara, wala naman binigay sa pangalan, kaya lang, pinalawak ng iba. Pero ganun pa man, nandiyan na yan, ano po. Ang akin lang, bilang tayo ay nandito, na ika nga ay sabihin nating, nagtatapik, ano man pwedeng maitapik. Yung offer ni Kuya Bal, napakalaking bagay. Maswerte, mapalad. Dahil hindi man focus sila Kanoli sa pagko-content, kung ano man dapat i-content kasi nga sila naman ay sponsor, libangan lang yan ni Kanoli. Operan po kayo ng isang founder ng Kalingap, napakalaking bagay. Kung para sa akin, tatanggapin ko po iyon. Hindi ako para matrigger sa ibang mga reaktor na nagtatapik sa kanya. Kung may nagtatapik sa akin, hindi ako para matrigger. Bakit? Ba't ako matrigger? Sino sila? Sige, topic lang, mananawa din yung mga ipakikita ko na okay ako, tahimik ako, hindi ko sila para paliwanagan. Dahil doon kayo mamarkahan ng tao na napakabait nyo kahit sinibat, pero tuloy pa rin, ignore. Mas kayo po yung kapupurihan. Hindi tayo dapat nagpa-trigger. At ngayon, sabi ko nga kung ako si Kanoli, tatanggapin ko yung offer ko. Kasi una-una, ang community ngayon ni Kanoli, sa loob ng kanyang, yung lahat ng mga nasa circle of friends niya, viewers ng Kalingap. Sabi ko nga kay Medet, nung umalis si Medet, ang mga viewers sumama libo-libo. Pati mga sponsor sumama. Ang dami grupo-grupo. Viewers libo-libo. Nagbalikan lahat ang viewers sa Kalingap. Lahat ng sponsor nagkawala kay Medet. Kasi, solid, alam nyo yon, solid kasi ang viewers sa Kalingap, kahit basher. Nag-stay silang manood, nagtsatsaga silang manood sa Kalingap. Kahit antay Kalingap, talagang 24 oras nakatutok sa Kalingap. Iyan po yung totoo. So, nagkaroon tayo ng friends dito sa loob ng Kalingap. Isipin na lang natin yung mga masasayang araw. Para sa akin,
mapalad pa rin maswerte. Kung tatanggapin ni Canoli yun, masaya ako. Masaya ang karamihan na nandyan po kayo, nananatili sa Kalinga. Pero, kung hindi naman po tatanggapin, ay irerespeto at igagalang po natin yon. Kung saan po siya masaya, okay, go. Respeto at igagalang po natin yon. Kung saan man po siya nagtatapik ngayon, kay Dodong, ay nasa pag-uusap na po nila. Iyan, ni Dodong. Dahil, ang pagkakaalam ko kay Dodong, bawal si Dodong magkaroon ng reaktor. Ayaw na ayaw ni Dodong na may reaktor. Kasi iyan po yung pinagsisimulan ng kaguluhan, ng away. Ayaw na ayaw ni Dodong na reaktor. Pero kung sila naman po ay nagkausap at pinayagan, wala naman po problema. Kaya nga lang, baka mamaya po ay ma-trigger. Ito yung sinasabi ko, ma-trigger din. Sila Dodong. Ibig ko sabihin, kung may nag-reaction kay Canoli na ibang reaktor, ngayon pag nag-reaction itong mga reaktor na to, nahagip dito si Dodong, aalma ang supporters ni Dodong. So doon na mag-uumpisa na yan, mag-uumpisa na. Kaya ayun din yung iniingatan ni Dodong, na ayaw niya ng reaktor. Tinanggal niya po yun nun. Ayaw niya talaga ng reaktor. Kaya ngayon sila Boss Wawulay, sila Marsano, kay Dodong po yan eh. Kila Dodong po yan nag-reaction before. Pero ngayon wala na kasi nga po pinagbawal na. Pero kung nagkakausap, kung pinayagan naman ni Dodong, etong si Canoli, wala naman po problema to. Ano po? Pero sabi ko nga, dahil nakita ko, nasaksihan ko nang umalis si Medet sa Kalingap, sobrang daming galit sa Kalingap. Mga viewers, libo-libo, sinuportahan si Medet, sinamahan si Medet. Mga sponsor, grupo-grupo, sinuportahan at sinamahan si Medet. Ilang buwan ang lumipas, lahat ng viewers, sponsor, balik Kalingap. Iyon yun. Kung lifetime, o long term, na sabihin natin relationship sa Kalingap, Kalingap. Ignore natin kung sino man mga nag-reaction sa atin. Wag na lang natin pansinin, titigil din ng mga yan. Ano po, yun lang yun. Kasi pagka nagpa-trigger tayo, pinansin natin, bibigyan lang lalo sila ng topic na content. Alam naman ng tao na viewers kung sino talaga yung mas paniniwalaan. Yung mga ganun tingin ko ba? Pero kung ayaw nga ni Canoli, ay wala po tayong magagawa, respeto at igagalang natin. Pero ayaw ni Dodong nang mayroong nagtatapik tungkol sa kanila. Or ayaw ni Dodong nang mayroong nag-reaction tungkol sa kanila. Totoo po yan. Totoo po yan. Hindi lang po si Dodong talaga magsasalita sa ngayon. Pero ayaw po talaga niya, lalo na po kung makakakalagkan or nababanggit ang kanilang community. Ayaw po talaga ni Dodong ng gano'n. Ano po. Pero sabi ko nga, kung nagkausap naman sila, pinayagan, okay lang. Pero sa ganun sa akin, dahil kumbaga nakabuo si Canoli ng isang grupo na sila magkakaibigan, nakikita-kita sa loob ng Kalingap. Pero sabi ko nga, kung yun ay pagkapatuloy ni Canoli na siya sa Kalingap, higit pa ron ang kanya magiging kaibigan. Higit pa ron yung kanya makikilala. Pero, respeto natin at igagalang natin yung kanyang gusto. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa po. Yun lang po. Pero iwasan na lang sana na mabas. Ano po? At saka sana sa mga reaktor, wag na rin reaksyonan. Hayaan na lang po. Wag na lang reaksyonan. Ano po? Kasi pag reaksyonan pabalis na nga ng Kalingap, bakit pahabulin natin? Hayaan na lang. Wag na lang po reaksyonan sila Canoli. Kasi wala na Ba't hahabulin pa for content. Marami naman pwedeng itapik sa Kalingap. No? Minsan bago-bago rin tayo. Ako nagbabago-bago din. Sa totoo lang. Nakakapagod din po. Pag kayo puro awayan. Nakakapagod din sa totoo lang. Tingnan nyo po kay Ma'am Marilyn Chang, kay Ma'am Marilyn Pablo, tsaka si Salcedo. Tingnan nyo yung tatlo. Diba? Si Ma'am Marilyn Pablo, minsan ang topic niya, ang laging bukang bibig ang lumalabas sa bibig niya, purong batas. Pero, ini-entertain niya ang kalaban niya. Isang halimbawa, si Joel Salcedo, si Ma'am Marilyn Chang. Ini-entertain niya ang kalaban niya. Ano ang pinagkaiba mo? Kung ganun dal lang sasabihin mo, balahura. Tarantado. Ikaw naman, kung ikaw ay professional, at puro batas na lumalabas sa bibig mo, ini-entertain mo, itong sila Ma'am Marilyn Chang at si Sir Joel Salcedo, ini-entertain mo, ang topic ay purong bangayan, bangilingilan. Ano pinagkaiba? Diba? Nakakapagod din po ang awayan. Kaya minsan, isang beses, 2 beses, 3 beses mo nang nasabi ng lahat, enough na. Ako ganun Hanggat hindi ko nasabi lahat. 1, 2, 3, hanggang 4. Sige, 5 video, enough na. Ilang araw-araw.
topic ni Ma'am Marilyn Pablo. Eh, sabi mo nga, paano, professional. O, halimbawa, professional ka. Ignore mo din. Ganun lang yun, hindi yung, oh, yung kalaban mo, tinitira ka, eh ano din, pinagkaiba mo at pinatulan mo na din. Di ba? Yun, ignore. Kasi minsan, sa totoo lang, ilang taon na ako. Ang dami ko na rin laban. Pero, alam ko kung kailan ako atake eh. Alam ko kailan ako lalabas eh. Alam ko kung karapat dapat patulan eh. Yung mga ganun tipo, ang dami ko ng pinagdaanan. Karapat dapat bang patulan ito? O hindi na? Hindi na. Kailan ka ba dapat papasukin ko to? Kaya alam, pakikiramdaman mo. Baka pagka pinasok mo, may babaril sa'yo. Ganun yun. Or, minsan natitrigger ka, kinakanti ka. Ignore mo. Kung hindi naman ka-importantihan, yung mga taong umaano sa'yo, hindi mo kailangan mag-explain. Ganun lang yun. O, halimbawa, babalik sila kanoli. Kasi, yung kanila pabahay kay Joy, ito ha, nasa Kalinga pa sila kanoli ang pabahay, inumpisa na yan. Alam yun ni Kalinga Prab. Eh, kung babalik, mas maganda. Pero kung hindi naman, di, hayaan na lang po natin. Huwag na po natin sundan sila kanoli. Huwag na po reaksyonan sa mga reaktor. Para kung saan masaya sila kanoli, hayaan lang, ipaubayan na natin sa kanila yung panahon na yan. Kung saan sila. Di, good luck. Ganun lang po. Huwag na lang po sana din reaction na. Para walang problema. Ano po? Para walang gulo. Ayun na. Guys, para sa akin, yung offer ni Kuya Bal na balik, para sa akin, kung sa part ko lang naman yun, sabihin natin libangan nyo na rin na kayo ay nagbablog-vlog, nagla-live-live. Mas maganda pa rin talaga na kapag nagka-topic sa isang live, merong highlight topic na nandiyan na mapapag-usapan. Pero kung, yun nga, kahit malibang-libangan matatawag pa rin tayo na content creator. Pagka naman halimbawa, di wala na sila kanoli tapos magta-topic, mag-update sa beneficiary ng Kalingap, mako-question na naman po yan. Eh yun din yung isa sa iniisip ko. Na kung sakali man babalik dahil hawak pa nila si Joy, pinababa, hayan nila si Joy, mas maganda para hindi sila nako-question na sila nagta-topic ng Kalingap. Kasi hindi ka na Kalingap, tapos ngayon nagpapabahay kay Joy, itatopic yung kay Joy, so masisilip kayo ng ibang viewers kasi hindi na kayo Kalingap tapos magta-topic pa kay Joy. Kaya yun ang sinasabi ko, mas maganda kung tanggapin yung offer ni Kuya Bal. Pero kung hindi naman, wala tayong magagawa, salamat. Yun nga lang, kung sakaling umpisahan ulit yung pabahay kay Joy at nag-topic po kayo, mako-question po kayo. Nang iba sasabihin hindi kayo Kalingap, ba't kayo nagta-topic ng Kalingap? Yun yung akin. Diba? Kaya, nakikanuli pa rin kung babalik o hindi. Pero nakapag-desisyon na po yata. Hindi yata babalik. Ayun na guys, abangan nyo po sa akin next video po.